ang mangyari. Ito, mga kababayan, para mabigyan natin ng linaw ang lahat, ay iparinig po natin etong video. 'Di ba? Kasi nagkakaroon na tayo ng haka-haka. Nagkakaroon na tayo ng parang nagugulumihan na tayo dito Kala natin sa pelikula lang nangyayari ang mga ito. Pero mga kababayan, itong si Arlen Stone na dating member ng Kingdom of Devil Kibuloy, 'di ba? Ay nagsalita dahil siya daw po ay isang tao na nagbibigay at nag-aabot ng pera personal dito kay Attorney Albao. At siya din daw di umano, mga kababayan, ang nagtitip kapag may papasok doon sa kingdom. Pakinggan nyo. Kasi At saka nagtataka ako, inaanunsyo ng PNP, pero bakit nauna yung NBI? Mhm. Hindi ba? Yun nga, Do you sir, know yun. this person, Arlene? Sino itong gumawa? Sino ito nag-head sa NBI na parang pa-smile-smile pa sa kanya yung lawyer nung na-interview siya, nung lawyer ng KOJC, parang bata ko to o kaibigan ko to. Oh. Kaya nga sir Sino kaya yun? nga sir, Sino yun? very, We don't know very him. We don't know confident him. sila na walang makikita, walang mahuhuli. Alam mo kung bakit, sir? Yan si Archie Albao. Tao yan. Yan ang head, Archie Albao. Yes, yan ang head ng Region 11 NBI. Mhm. At isa yan sa mga tao na binigyan ko noong araw ng envelope full of money. Oy! Maliwanag na. Bakit ka bibigyan ng pera ni Kibuloy, mga kababayan? Di ba ang binibigyan lang ng pera kasosyo sa negosyo? Pero hindi, pag kasosyo sa negosyo, dadaan yan saan? Money transfer, di ba? Hindi yung cash na ganyan, lalong-lalo na sa mga may pera, mayayaman. Pero binigyan naman ng pera, hindi mo rin naman empleyado. Bakit binigyan? Ano ibig sabihin nun? Kayo na bahalang sumagot, alam nyo naman siguro. Na kapag binibigyan mo ng pera ang isang tao, diba mga kababayan? Sa atin normal yan O bigyan ako ng pera nung asawa ko. Ng kaibigan ko, bigyan ako ng pera. Dahil inutang ko. Pero ito, si Kibuloy, tapos itong regional director na si Albao, binigyan mo ng pera, tapos nakasobre pa. Iba na yon, di ba? Aray! Grabe! Kaya siguro kaya nila ginawa 'yon, no? Para maunahan nila yung PNP. No, para to tell the public that they are doing their job. Pero nakita naman, it's very obvious naman, 'di ba, sa video. Well, exactly tama yung sinasabi niya. Mga kababayan, the reason why they are there, di ba? Para unahan nila yung PNP. Kasi may nagtip na galing sa loob So, in order for them, para ma-intimidate mga kababayan, yung mga pulis na nasa loob, at sabihin na wala doon si Kibuloy, is sila mismo yung mauna. Diba? Iba-bypass nila yung PNP at sila magsasabi, okay naman, wala naman dun si Kibuloy. Maano naman kami nakapasok doon, tinanggap nila kami, naghalughog kami, wala naman doon. Baka mamaya sabihin, pag sinabi naghalughog, oy, wala naman kayong search warrant Meron lang kayong warrant of arrest pero wala kayong search warrant. Bakit kayo naghalughog? Ang matindi pa dyan, mga kababayan, yung rason niya, hindi po namin nakita si Kibuloy. Wala po kasing ilaw doon Fuck! Paano nga kayo ay mag-aaresto ng tao? Wala man lang kayong devices para kayong pumunta ng gera na walang baril.
Kamukha ba ni Saito titigas? Di ba si Saito addict? Maritel T shoutout at Arvin G Vlogs. Shoutout din po at kay Doktora Feli Perez. Hirap talagang mahuli si Kibuloy, masyadong mabigat ang kalaban, pera. Correct. Kaya nga 'di ba? Sila po ay yung NBI mismo ay yung PAOK at yung DILG. Sa naglabas po ng 10 million reward money para sa ulo ni Kibuloy, kinounter nila yon. Ituro nyo sa amin kung sino ang nagbayad ng 10 milyon para ituro ako at babayaran namin kayo ng 20 million. Ano ang ibig sabihin nun, mga kababayan? Sigurado naman tayo na pag naituro kung sino yung nagbayad ng 10 milyon para mahanap itong si Kibuloy, ay papapatay nila yon. Na pinakita kung ano, para silang namamasya lang doon eh. Ang laki-laki ng compound, ilan yun? 20 plus 25 or 23 NBI agents yung dala nila doon. At ano pa ang sabi ni Albao? Wala daw ilaw. Walang ilaw kasi si Kibuloy baka mamaya ay nandoon sa ilalim ng pajama. Diba? May ginagawa doon sa silong ni Kaka. May taong nakadapa. Naninilip ng palaka. Nakaabang sa babaeng nakabukaka. Inaamoy pa ni Kibuloy. Walang ilaw, lights off sila. Ayaw nila mag-lights on. Kasi baka makita daw yung pagbumukha ni Kibuloy. Ang pangit mo! Makakademonyo! Wala daw ilaw doon sa kingdom kung saan nagtatago si Kibuloy. Kaya hindi nila nakita. Kung pupunta kayo sa isang lugar and you are executing raid, wala kayong mga equipment. Kung walang ilaw, wala kayong equipment para makita kung ano yung Katangahan yun. Diba? Katangahan yun. Huwag kayong magpakasara Duterte. Attorney ka pa naman. Magre-raid kayo. You are executing warrant of arrest. Tapos, wala kayong devices. Wala din daw kayo atang barel nung pumunta dyan. Ano yan? Di ba asawa nyo yung mga baril nyo? Tapos wala kayong bit-bit? Nako ha? Pati ata mga biyeg nyo, iniwan nyo eh. O baka naman nilunok nyo, nilagay nyo sa lalamunan nyo. Anak ka ng Mga anak ng pu. anak ka ng anak ka ng makita yung mga hinahanap ninyo. Nawala si Sir Bad. Yung connection yata niya. Wala. Grabe yung thrilling pa naman, ha? Pinaalis ka ni sir? Siguro pinindot ni Kibuloy yung sir. Yung, Alin, very crucial. You were saying, nagbigay ka ng envelope dito kay Albao na NBI chief ng Davao yes, isa region. po. Shoutout po kay Ronjan Selaneb. Tama ba? Shoutout idol watching from Melbourne, Australia. From the land of the down under. Yan na binibigyan ng Binibigyan. money Regularly under binibigyan. the table. Yes, ni Kibuloy kapag Regular kapag tumatawag. Baka pag mayroong na-accomplish. Diba? Oy, pastor! O, tinulungan ka namin ha. Pastor, may ginawa kaming pabor sa'yo. Nasaan ang para sa amin? tawag yan at pumupunta doon, may mga isa yan sa mga officials, mga officers natin na nakakatanggap ng money from Kibuloy. Isa lang daw. So, pangalanan mo na kaya? Diba? So, isa lang. Ibig sabihin, marami na opisyalis, mga kababayan, na binibigyan nitong si Kibuloy. Ay, wala nga talagang makakahuli. Diba?
Pero alam mo, pinakamasayang parte dyan ng pagkakataon kapag nahuli mo yan na nag-aamoy ng pajama. Diba? Yung hayok na mga kababayan. Yung parang gano'n, adik. Diba? Tapos pinigilan mo. Galit na galit siguro yan. Buloy. Very At serious. kaya masyado silang revelation yan. Yung nagsasalita po si Arlen Stone, yung dating member ng Kingdom of Jesus Christ. Magkano ang laman? Arlene, magkano ang laman? Hindi ko alam kung magkano ang laman kasi iba po yung nagbilang, no? Pero mga sa tansya mo, mga anong kapal? Mga 100? Siguro mga ano yun, sir. Depende kasi yan sa rank, no? Pag yung mga generals o major, yung may mga ranggo, nasa 100K pesos yan. Okay. Oo. So marami sila. Kung marami sila ay kayang-kaya talaga mga kababayan, si Jason sa nga milyon eh. 'Di ba? Itong mga pulis pa na to, sigurado. At alam nyo naman kung saan din ang gagaling ang pera na ibinabayad. 'Di ba? Nalilink din sa Pogo kagaya po ng nung ginagawa nila na kung natatandaan nyo po yung sinabi na pag nakapatay kayo ng adik, 'di ba? 50,000 ang bayad ata, 10,000 per head, sorry. 10,000 tapos pag mga pulis, may mga ranggo o kaya naman ay mga mayor, mga kapitan, yun ay 50,000. So nanggagaling ang pera, ang pondo sa Pogo, mga kababayan. So hindi ko alam kung paano natin may kukonek itong mga bagay na to. Pero dahil nga talagang lahat umiikot sa kanila, tingin ko mga kababayan, lahat yan naglalaro dyan at mapupunto rin natin kung sino talaga ang pinaka-mastermind ng Pogo at ng mga lahat ng nangyayaring kasamaan dito nung nakaraang administrasyon. Pataas. Pero yung mababang rank, nasa 50 to 25, ganon. So, nung time niya, ano pa lang siya nun? Hindi ko maalala kung ano yung rank niya doon, pero isa siya sa mga malapit na kaibigan ni Mang Kanor at ni Digong. Oo. So kaya ang purpose na pumunta sila doon hindi para hulihin si Kibuloy, kundi bigyan ng message. Bigyan ng salutation. Parang pumunta doon ay, oy pastor, nandyan na sila. Sasabihin namin, wala ka dito. Sabihin namin, di ka namin nakita, pastor. Ikaw ay glorified body. O, bigyan ng tips. O, sila yung nagbibigay ng tip eh. Pagka may plano yung may plano na raid katulad nung una, yung ginawa ng PNP, sila yung nagbigay ng tip. Yun, mga kababayan. Kaya pala wala kayong accomplishment dyan at nakikita po natin, di ba? Pati yung sa mga pulis dati, dyan sa Davao, ay pinipeke rin nila yung report. Pinipeke nila yung datos. Yung criminal rate para sabihin na pinakamababa sa Davao ay dinudugas. May tipster pala. Tama po kayo, Mama Charma Zaure. Ayaw nilang mapalitan yung mga pulis dati kasi kakampi nila. Ngayon, hindi na nila kakampi yung mga pulis dahil ito ay hawak ni General Torre. Hindi nila kayang paikutin. Unless, mga kababayan, nag-aartista lang si General Torre, ha? Para kunwari, nag-aaway sila ni Baste. Pero, naniniwala ako kay General Torre kasi nanggaling yan sa Quezon City. At nung nagwardya ako, kilala ko na yan. Grabe. Bantay, parang bantay sa lakay. Yes, bantay sa lakay talaga yung nila, yung style nila diyan. Alam nyo, diyan sa kasi sa Davao, lahat ng mga kapulisan diyan, NBI agent, yan mga tao yan ni Digong. Once tao ni Digong, tao din ni Kibuloy yan. Nagets niyo yung sinabi ko kanina. 'Di ba? Parang umiikot yung Pogo sa circle lang nila Digong, nila Michael Yang, at yung sino-sino pa.
Kaya ngayon mga kababayan, sabi ni Arlene Stone, yung mga tao ni Kibuloy, tao rin yan ni Digong. So, palagay ko ako ay naniniwala, mga ka-GP, na yung mga tao na yan, di ba? Yung pinanggagalingan ng pera na yan, ng pinambabayad sa kanila, baka nanggaling din yan sa Pogo. Di ba? No, dapat yang mga yan paalisin sa Davao, ilipat yan. Lalo na yan si Archie Albao, dapat wala na yan sa Davao nailipat na yan kasi kung andyan yan sa Davao, walang justice na mangyayari. Walang justice na ma-serve. Isa pa yan, kaya konti ang bilang nung mga tinatawag nating mga crime rate, di ba? Baka isa rin sila mga kababayan. Hindi dito nangyari yan. Walang nangyaring mga krimen dito. Yung pala, pinagtatakpan. Pagdating sa mga kriminal, lalo na andyan pa si Duterte, once na yung warrant of arrest ni Digong ay lalabas, walang mangyayari. Kasi they are going to protect Kibuloy and Digong. Ma-inform na niya si Digong. Mhm. Yes po, oo. So talagang ipapaalam nila kung ano yung mga plano. Oh. Dapat Nakikita ko ito, Arlene, na pwede rin gumawa siya ng preemptive strike na yan ay para i-establish na Hindi, Lanlan. Alam nyo, yung paghiwalay ng Davao, hindi totoo na gusto nilang ihiwalay ang Davao. Walang may gusto na humiwalay ang Davao. Yung sinasabi mo na ihiwalay, gusto nila, ano lang nila yun? Ang tawag dito, yun ay pamamaraan lang kunwari. Ang totoo kasi, mga kababayan, kaya gusto nilang ihiwalay yan sa Pilipinas dahil ayaw nilang mapakialaman. Marami na kasi na lumalabas na mga baho ng mga Duterte. At syempre, pag napalita ang Davao, pag nakuha yan ng mga Nograles, tiyak, mas marami pa ang lalabas na kabulukan ng mga Duterte. kasi nakita ko yung interview niya, parang sinabi pa niya, parang galit pa siya, di ba, si Regional Director Torre. Sinabi nandyan pa sa compound. Okay? Parang galit pa siya na parang sinabi, sabi andito sa compound. Wala naman. So sa tingin ko, Tamo sinisiraan pa yung PNP. Hindi ba pwedeng yan, mga kababayan? Hindi ba pwedeng kahit papano? Baka naman hindi lang kayo nagkita. Pero 2 batalyon ng mga pulis ang nandyan. Diba? Sinisiraan pa yung mga pulis. Sinasabi, nandito raw, nakabantay. Hindi naman pala, wala naman. Ayop talaga si Bulldog. rin yan, kaya ni-raid nila para ipakita wala dyan, kahit nandyan talaga. Kumbaga, para umalis na dyan yung, may 1,000 daw dyan may 2 batalyon daw dyan na pulis na naka-ready lang. So para umalis na sila dyan at pumunta na sila sa ibang lugar, kuno. So kuwan na si Kibuloy, parang kuwan na ta siya, hindi na ta siya magalaw, hindi siya mahuli dyan, so free as a bird na siya. Within his Hindi, own... madali. Hindi mo ako mapapaniwala basta nawala na dyan si Kibuloy. Isa lang lagi ang sinasabi ko sa inyo, natatandaan nyo. Bakit yung mga human shield ay nananatili sila na nakaabang, nakabantay dyan sa gate? Diba? Ayaw nilang papasukin. Lagi silang mulat ang mga mata. Nakakala mo, mga CCTV. So therefore, mga kababayan, mayroon silang binabantayan doon sa loob. Diba? Tayo, pag meron tayong itinatago, ganyan tayo eh. Diba? Pag kinakabahan tayo, ganyan tayo. Lagi tayong nagmamasid, tamang hinala. Dahil meron tayong alam na nasa loob na pwedeng makuha kung tayo ay magpapabaya. So therefore, mga kababayan, nandyan lang si Kibuloy sa loob. Nagpapakasasa sa kanyang mga Palmolive girls. Diba? Taga-amoy ng pajama. Wag kang kikibo, ako po ang hihipo. Pag lumabang ka at hindi mo ako pinagbigyan, hindi ka mapupunta sa langit. Namputsal naman yan.
Ginamit pa yung langit. Kingdom. Mhm. Parang yan ang Tama nakikita ko, yan, parang sir. parang sineset up ba? Parang dito kasi Arlene, kung may mga taga-ombudsman o may mga pulis, may kaso sila putos, nilagyan sila, binayaran sila, magpa-file sila ng kaso. Mhm. Magpa-file, ituloy na nila Arlene, ipa-file nila yung kaso. Pero yung kaso, isabotahe nila. Walang ebidensya kasi alam nila, i-dismiss lang yun ng korte. Pag dismiss ng korte, hindi ka na pwede mag-file ng kaso ulit. Let's say, drug lord ka. Pwede mo na sabihin, na-clear nga ako ng korte eh. Oh, napailan ako ng kaso. Old case na yan. So, Actually, ginagawa rin yan, mga kababayan. Ginagawa din talaga, marami yan dito yung ginagawang double jeopardy. At ito ay, kumbaga, yung kaso, ginagawa nila, nadi-dismiss through technicality. Kasi yung mga ebidensya ay nasusunog. Yung iba, pinapalitan. Tapos yung iba naman, pag walang documentation, wala na, sunog na yan. Sasabihin, napalitan na yan. 'Di ba? Mga kababayan, wala na, dismiss na. meron sa court, meron sa hustisya sinasabi, double jeopardy. Hindi mo na pwede kasuhan ulit kung na-clear ka na doon o na-dismiss yung kaso. Tama. So ito nakikita ko ginawa niya. Inunahan niya itong mga bata ni Torre, gumawa siya ng kungwari ng raid. Tama. Pagkatapos yung raid, echo na yun. Para sabihin, pumunta na kami dyan eh. Oo. 200 katao ang dinala ko, ginalugat na namin yan. Wala nga eh. Sa kingdom daw, di ba? Sa kingdom. Pero sa tingin ko, Parang andyan yan sa diversion, kingdom. sir. Parang diversion yung kanilang Pwede rin, style. pwede rin. Ginagawa Oo. niya. O, O ida-divert para nila malinis yung yung attention ano, dyan. So maliwanag yung intention dito. Paniwalain ang mga pulis, 'di ba, ang PNP na wala na si Kibuloy doon sa kingdom. Oy mga pulis, huwag kayong aalis diyan. Huwag kayong maniwala sa kalbong to. Pag kalbo, laging sinungaling. Pag kalbo, mukhang manyak. 'Di ba? Mukhang bulldog. Tingnan niyo itsura, mga kababayan. Mukhang hindi pa uhuli ng